Kung lahat ay magsitayo para po sa pambumatay. Tayo itinilaga upang ipahayag ang ebanghelyo at magkaroon ng personal na pagsaksi at paglilingkod. Gawin ang payapa at makadiyos na pamumuhay na naaangkop sa pagiging Kristiyano at magsikap na makasunod kay Kristo. Ang maglingkod kay Kristo'y kaaliwan, may kagalakan, lubang dalisay, langit hanggang kanan ang katungkulan, may biyaya araw-araw. Mag-alalayan sa isa't isa sa pananampalataya, magsikap upang mapalakas ang pagkakaisa at pagsama-sama ng Iglesia. Mag-aaral at sa buhay ang prinsipyo ng pagkakatiwalang Kristiyano. Masayang pagkaloob ang ikapo, pangako, panahon, talento at mga pag-aari. Ay pakinabang ang lagi maglingkod, lalo't tapat ka sa bawat kilos, yaman ang mananatili kay Jesus at pakinabang ng lubos. Protektahan at itaguyod ang balanse ng kapaligiran at integridad ng sangnilikha ng Diyos at maging matyaga sa pananalangin, matapat sa pagsasabuhay ng pagsamba ng pamilya at pag-aaral ng banal na kasulatan at pagdalo sa pananampahan ng Iglesia.
Maghulog tayo sa Panginoon, mga kapatid. Salamat sa araw na ito, Panginoon, sa patuloy na paggabay ng mga biyayang inyong ibinibigay. Pangunahan po kami sa pagsamba sa umagang ito at lutuin na kalugod-lugod ang aming buhay sa inyong banal na harapan. Amen. Amen. Ang kapayapaan at katwaan na nagmumula sa ating Panginoon ay ating ibahagi. Tayo po ay magbatian ng pagkakaisa at kapayapaang nagmumula sa Panginoon.
God is good. All the time. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po, O Banal na Espiritu, sa inyong paggabay sa aming pong buhay at sa pananambahan ngayon ng ating pong minamahal na McGill Memorial Church. Ito nga po ang saya na pagsamba, okasyon at pagdiriwang po natin sa linggo pong ito ng Retired Church Workers and Spouses Association Sunday. Opo, purihin ang Panginoon at welcome po sa ating lahat. Tingnan po natin ang ating mga kapatid na nasa tabi natin, nasa kanan, nasa kaliwa po, nasa ating unahan at likuran. Kung sila po ay ngayon lamang natin nakita at nakatabi, salamat sa Panginoon sapagkat tayo tinitipon. Salamat po sa mga kapatid natin na nag-anyaya sa kanila at naririto po sila. Ang ating kapatid na Jessica Lapinid, naririto po, maaaring tumayo po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Ganito po ang sambahayan, ang kapatid na Richelle Cesar. Nadudong po sa Capistrano po sila nakatira. Welcome po. Naroon ang kanyang dalawang anak at siya po ay ating pong parent sa McGill Memorial School. At ito po yung first time na sila po ay nakasama natin sa pananambahan ngayon. Welcome po sa ating kapatid na Richelle Cesar at sa inyong dalawang anak. Mag-aaral ng McGill Memorial School. At sa lahat po ng mga kapatid natin na ngayon lamang po kasama ang mga kapatid po na tatayong mga pangalawang magulang o mga ninang at ninong mula po sa bata na nabibinyagan na si Mark Calvin Florida Macasero, na inaanyayahan ko po na tumayo ang mga ninang at ninong. Magsitayo po kayo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Isa nga po na masayang pagtanggap sa ating lahat, sa ating pananambahan ngayon. At sa mga kapatid po natin na wala rito, subalit sa tuwina ay kasama natin sa puso, sa isipan, sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa pamagitan po ng pakikibahagi sa ating pong pananambahan, sa pamagitan po ng ating internet, sa live worship broadcast po natin sa Ustream. Sa mga kapatid natin na nasa China, nasa Japan, sa bahagi po ng iba pang bansa dito sa Asia, ganun din sa Europe, sa Italy, sa Middle East, Canada at sa North America, yun po sa United States, sa Australia at saka po sa New Zealand. Salamat po sa Panginoon sa inyong pakikibahagi sa ating pong pananambahan sa pamamagitan po ng patuloy na pakikiisa sa buhay ng McGill Memorial Church. At ating nga pong kagalakan para sa ating lahat upang ating batiin ang mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal para ngayong araw at sa mga araw na darating ngayong buong linggo. At gayon din ang mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At ngayon po, ngayong araw, ang kapatid na Jose Conjares. At kung meron man po ngayong araw na nagdiriwang ng kaarawan na naririto ngayon, binabati po natin at maaari pong tumayo. At sa mga susunod na araw, narito po ang mga pangalan pa ng ating mga kapatid na mayroong kaarawan. Hindi pa po ito updated ng ating pong membership information. Yung pong for updating ay isinasaayos pa po. At awitin po natin ang maligayang bati para sa mga kapatid natin na nagdiriwang ng kaarawan. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahilala mari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimala wari lumawig ang buhay. Kahimala
Atin nga pong pansinin ang ating mga gawain dito po sa ating Magil Bulletin para sa araw na ito, Church Council Meeting after the morning Divine Worship. At sa Saturday po, ang ating pong Grand Fellowship ng mga United Churchmen sa Lusacan, Chaong, Quezon. Inaanyayahan po natin. At patuloy po ang ating communicant class. Yesterday po, 26 ang dumalo sa ating pong communicants class. At alam po natin na more than 30 ang kasalukuyang nagpatala po dito sa ating pong communicants class. At salamat po sa ating mga kapatid at mga magulang na sumusubaybay sa ating mga kapatid na nagsisipag-aral ngayon sa ating communicant class. May Mega CWA Love Fellowship po sa darating na araw ng Sabado sa hapon at ipagdiriwang po natin ang Family Sunday sa susunod na linggo. Ang atin nga pong mga impormasyon para sa UCM Grand Fellowship, narito po sa ating Magil Bulletin. Inaanyayahan ang mga kalalakihan na basahin at pansinin po ito at ang mga detalye po ng ating gawain sa Mega CWA Love Fellowship sa darating na Saturday. At salamat sa mga kapatid na patuloy na nagkakalaob po ng ating pong mga ikapo, pangako, mga offerings po natin, thanksgiving, para sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. At narito po ang halagang pumasok last Sunday. Patuloy na inaanyayahan po tayo para maging kaadib ng Welcome Committee. Makipag-ugnayan lang po sa church office at sa ating pong kapatid na Elder Norma Arevalo. Ang ating pong information sheet para sa ating updating ng ating pong mga mahalagang PEDSA para sa ating pong pamilya at gayon din iba pang mga impormasyon. Patuloy po itong makukuha natin sa church office at available po. At ito po ay patuloy natin ginagawa ngayong buwan ng Membership Renewal Month. Ang mga schedules po natin para sa Sunday Worship and Vesper Service at sa prayer meeting naririto po sa ating pong Magil Bulletin. Maraming salamat po sa mga kapatid mag-asawang Bobby at Dorcas Madrideo sa kanilang kaloob na aircon unit sa tanggapan po ng ating simbahan sa church office. Opo, ngayon po ay National Retired Church Workers and Spouse Association. At ipinagdiriwa nga po natin ito ngayong buwan ng Pebrero. At ngayon dito sa ating pong Magil Memorial Church ay ngayong ikatlong linggo ng Pebrero. Naririto po ang mahalagang impormasyon hinggil po sa sulat na nagmula po sa Pangulo ng Retired Church Workers and Spouses Association ng Southern Tagalog Conference. At ngayon nga po ay kasama po natin ang isa sa minamahal po natin na retired church worker. Ang pagkakaalam ko po, pag sinabing retired, sila ay hindi pa tired. Amen? Yung pong mga retired dito na hindi pa tired, magsabi po ng amen. Opo, ang ating nga pong kapatid na ating pong tagapagmensahe ng Panginoon sa ating pananambahan ngayon ay parang hindi rin ito. Ay ang ating pong minamahal na kapatid mula po sa UCCP Lukban, Quezon. Siya po ay matapat na naglingkod sa ating Panginoon. Kanina po, pagdating niya, marami po siyang mga kabatch o ka-contemporaries na naririto. Nakikita ko po, masaya silang nagkukumustahan. So, para doon sa mga kasabay po ng ating pong kapatid na isinugo ng Panginoon sa atin ngayon, tunay na kilala niyo po siya, ang kanyang katapatan noon hanggang ngayon sa paglilingkod para sa kapurihan ng Panginoon. Siya po ay naglingkod mula 1973 hanggang 2005. 30 years po yun sa National Council of Churches in the Philippines. So ang ating pong kapatid ay hindi lamang pang UCCP. Siya po ay pang ecumenical church. Ano?
pang-ecumenical movement, pang-ecumenical circle. Ibig sabihin, available po siya para sa mga maraming anak ng Diyos. Sa pamamagitan po ng ministry ng National Council of Churches in the Philippines, naglingkod po siya roon ng 30 taon. At hanggang sa ngayon, siya po ay volunteer ng National Council of Churches in the Philippines para po sa mga gawain nito, at ang isa po ay para sa Christian unity. Siya po ay very much active sa Week of Prayer for Christian Unity. At sa kasalukuyan po, siya ay isang advocate, tigapagtaguyod ng kalusugan o ng wellness. Member po siya ng Health Club sa pangunguna ni Dr. Jaime Galvestan. At kung nais po natin na maging kabahagi at pagpalain ng kanyang pong advokasya o pagtataguyod pagdating po sa kalusugan o sa wellness, maaari po natin siyang kontakin o kausapin. Yan po ang ating minamahal na kapatid. At ngayon, siya po ay kabahagi rin ng United Methodist Church. Purihin po natin ang Panginoon sa presensya ng ating kapatid na Ate Jean Salamat Santiago. Amen. Dadako na po tayo sa paghahandog. Ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durangawan ng langit at ibuhos sa inyo ang mga masaganang pagpapala. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang patuloy niyo pinagkakalob sa bawat isa. Nawa po, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kamay na naghandog at maging instrumento ito sa pagpalaganap ng inyong ministeryo dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
pag-ibig kay Kristo. Sa banal na sandaling ito ay ating ipinagdiriwang ang sakramento ng bautismo para sa isa nating batang kapatid. Ang sakramentong ito ay batay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo nang sabihin niya sa kanyang mga alagad, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa, at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan." Para sa mga magulang, inyong dinala sa dakong ito ang inyong anak sa panalangin at pagnanasa na siya'y bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Ang hangaring ito ay kapahayagan ng inyong pagkilala sa pag-ibig ng Panginoon at bilang pagkilala na siya ang tigapaglikha sa lahat ng bagay. Gayon din ito'y pagpapahalaga sa walang hanggang pagkalinga ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil dito ating ipinapahayag na sa pamagitan ng pagbabautismong ito, na bagamat hindi pa lubos na naunawaan ng bata ang kabuluhan nito, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa kanya at patuloy nagagabay sa kanyang paglaki. Ito rin ay isang gawain ng paghahandog at pagdadala sa bata sa pamayanan ng mga mananampalataya o sa bakuran ng pamayanang Kristiyano na kung saan ay nararanasan ang pag-iibigan at ang pagkakapatiran. At bilang iglesia na sumasaksi sa banal na pagdiriwang na ito, ating ipinapangako na tayo mismo ang magiging gabay at halimbawa ng batang ito para kay Kristo. Alalahanin po natin ang sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang lahat ng mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa kanila nabibilang ang kaharian ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino man na hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang bata ay hindi makapapasok dito at hinawakan niya at pinagpala ang mga bata." God bless you. Para sa inyo, bilang magulang, sa inyo bang pagtatalaga para bautismuhan ang inyong anak, ay pinapahayag ninyo ang inyong pananampalataya kay Hesukristo bilang hari ng inyong buhay? Purihin ang Panginoon. Inyo bang tinatanggap sa inyong sarili at para sa inyong anak ang tipan ng biyaya bilang katiyakan na minamahal ng Diyos ang inyong anak at siya'y nagnanasa na sa pamamagitan ng panalangin at inyong halimbawa ay inyo siyang aarugain at tatangkilikin? Kayo ba'y nangangako na inyong tuturuan ang inyong anak batay sa katuwiran ng banal na kasulatan, sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano at sa lahat ng kabutihan na naaayon sa ating pananampalataya? Purihin ang Panginoon. Para naman po sa mga pangalawang magulang, kayo po bilang mga ninong at mga ninang, kayo po ay mapalad sapagkat kayo po ang napili at itinalaga ng Panginoon bilang mga pangalawang magulang na katuwang po ng batang ito sa kanyang paglaki sa pangangatawan, karunungan at pananampalataya. Dahil dito inyo po itong taimtim na tugunin ang katanungan kong ito. Sa inyo bilang mga ninang at mga ninong, kayo ba'y buong kapakumbabaang tumatayo sa harapang ito na magsisilbing gabay kayo sa paglaki at sa kinabukasan ng batang ito sang-ayon sa banal na layunin ng Panginoon sa kanyang buhay? Purihin ang Panginoon. At sa ating po bilang mga kapatiran sa kongregasyong ito ng McGill Memorial Church, bilang mga kaanib ng McGill Memorial Church, tinatanggap po ba natin o tinatanggap po ba nyo ang batang ito sa pag-ibig at sa pagkalinga ninyo at nangangako ba kayo na magiging kasama niya sa kakayahan sa mga gawain sa paghihirap at paglilingkod? Ipahayag po natin ito sa pamagitan ng ating pagtayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming magulang, huwag po ninyong pahintulutan na ang gawain ito ay maging isang simpleng okasyon lamang. Nawa sa pamagitan ng iyong pakikibahagi ay maunawaan namin ng lubos ang banal na kabuluhan nito
Itanim mo po sa aming isipan na sa pagbabautismo ng batang ito ay kasama kaming sumasaksi at patuloy kami na magiging kasama sa paggabay sa Kanya habang siya ay lumalaki. Ipaunawa mo po sa amin na sa mga sandaling ito ay babautismuhan at itatalaga ang batang ito para sa iyo at sa pamayanang Kristiyano. Panginoon, igawad niyo po sa amin ang banal na kapuspusan ng inyong Santong Espiritu upang ang aming tipan na pinagtibay sa isa't isa at sa batang ito at sa inyong banal na pangalan sa tuwina ay amin nga po na maisabuhay. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay sa direksyon po ng bata na babautismuhan. Hawakan po ninyo si inyong magiging inaanak. Hawakan po ninyo. Sa harapan ng iyong mga magulang, sa harapan ng iyong mga ninang at ninong bilang mga pangalawang magulang, sa harapan ng mga presbitero ng iglesia, sa harapan ng kapulungang ito ng McGill Memorial Church, at sa harapan ng ating iisang Diyos, ikaw, Mark Calvin Florida Macasero, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Pagpalain at ingatan ka ng Panginoon, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo, ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon magpakailanman. Amen. Amen. Umara po kayo sa ating kapatiran, mga minamahal na mga kapatid, ang pinakabago at batang kaanib ng McGill Memorial Church, si Mark Calvin Florida Macasero. Palakpakan po natin ang pangalan ng Panginoon. Father welcomes all His children to His family, through His Son, wonder-giving His salvation, life forever has been won. In the water, in the word, in His knowledge be assured, those who are baptized and believe shall be born again. Father welcomes all His children to His family, through His Son, wonder-giving His salvation, life forever has been won. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now, with reverence and fear. It is no sin sound. Listen on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Come bow before Him now, with reverence and fear. It is no sin found. Listen on holy ground. Listening for the presence of the Lord. The Holy One is here. Nadarama po namin
ng inyong banal at makapangyarihang pagkilos at presensya sa loob ng santuaryong ito. O Diyos, sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu, nagpapasalamat po kami, sama-samang itinataas ang malaking kagalakan ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagdakila sa inyong banal at makapangyarihang pangalan. Habang ibinababa ang aming pong mga sarili upang amin pong angkinin sa inyong banal na harapan ang aming mga kasalanan at aming pong hingin ang inyong kapatawaran. Walang hanggan ng inyong kabutihan at kadakilaan. Ang inyong pag-ibig at kagandahang loob ay nagpapatuloy at sa iba't ibang mga personal na mga karanasan, ito po ay inyong ipinadama sa amin. Tinugon, sinagot, ipinagkaloob po ninyo ang inyong mga pangako, ang mga kasagutan sa aming mga pagsamo, paghibik, sa aming pagdaing at pag-iyak. Kung kaya nga po sa aming pagdulog sa inyo sa pananambahang ito kasabay ng mga mananampalataya sa buong sangkakristyanuhan, binabalik namin sa inyo ang pasasalamat sa pagsapit ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, sa pagsasama-samang muli, sa pagpapatawad sa isa't isa at sa pagbubuo ng mga nasirang ugnayan at relasyon. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng aming mga kapatid at mga kapwa na nagiging alulod ng inyong masaganang pagpapala upang dumaloy ang inyong mga biyaya at himala. Muli, tanggapin niyo po ang aming pong mga pagpapasalamat sa biyaya ng pagpapanibagong muli at panunumbalik ng buhay, ng kalusugan at ng kalakasan at ng pag-asa. Maraming salamat po. Salamat po sa mga sambahayan. Salamat po sa inyong patnubay sa aming mga magulang, sa bawat isa na kaanib ng amin nga pong pamilya na pinagtalagahan sa bawat isa sa amin. Sa aming mga kapatid, lolo at lola, maging sa mga kapatid namin at mahal sa buhay na nasa ibayong bansa, sila na mga magulang bilang ina at ama na nagsasakripisyo aming Panginoon para sa magandang kinabukasan ng pamilya at ng buong bansang Pilipinas. Salamat po sa kanilang buhay. Papagtagumpayin niyo po sila at ilayo sa anumang kapahamakan. Patuloy na ang kanilang buhay ay maging alulod ng inyong pananalig sa inyo. Tinataas po namin sila sa inyo. Sila nakasama namin ngayon sa pamagitan ng live worship broadcast. Hipuin niyo po sila. Palakasin sila, aming Panginoon. At igawad ang lahat ng inyong pong pagpapala at mga pangako at angkinin po nila ang lahat ng ito. Ngayon, aming Panginoon. Tinataas namin sa inyo, mga kapatid, na mayroong karamdaman sa loob ng pagamutan at maging nasa loob ng kanilang tahanan. Angkinin po nila ang inyong himala at ang patuloy na pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Hindi po maikli ang inyong mga kamay upang hindi nila madama ang inyong pagdampi sa kanilang katawan. Upang hindi po ninyo sila maabot at bigyan ng kaaluwanan sa anumang karamdaman at kahirapan na nadarama sa mga sandaling ito. Aangkinin po namin ang inyong himala at kagalingan sa tanging kapangyarihan ng pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Tinataas po namin sa inyo ang mga personal na mga pagsamot kahilingan po namin, O Diyos. Kayo po ang nakababatid nito sa pagsapit po, aming Panginoon, ng iba't ibang mga pagsubok at karanasan sa buhay. Alam po namin, ipinagmamalasakit po ninyo kami at ito po ang inyong banal na pangako. Panginoon, tinataas po namin sa inyo mga kapatid na Tintin Labaro na ngayong araw na ito'y maglalakbay patungo sa Nagpur, India upang dumalo sa isang international conference para po sa inclusive volunteerism. Salamat po sa mga tigapagtaguyod nito mula po sa aming mga katuwang at kaalalay sa Germany. Tinataas din po namin sa inyo kapatid na Mary First Armamento sa kanyang pakikibahagi, aming Panginoon, sa athletic meet
ginaganap ngayon at lalo tigitay sa araw ng bukas. Tinataas po namin sa inyo, aming Panginoon, ang kabuuan ng iglesyang ito, ang bawat isang mga kaanib. Mula po sa mga sanggol, mga bata, mga kabataan, mga may gulang na aming Panginoon at mga magulang. Pinagpapasalamat po namin sa inyo ang buhay ng bawat isa. Ang inyong mga anak na patuloy na sa kanila nga pong buhay sa araw-araw ay matapat na sumusunod sa inyo upang ang kanilang mga spiritual gifts na nagmula sa inyo ay magamit para sa kapurihan ng inyong pangalan at sa pagtataguyod ng inyong kalooban at kaharian. Maraming salamat sa buhay ng lahat ng inyong mga anak na mga manggagawa, lalong higit sa linggong ito ang aming mga kapatid na retired church workers at ang kanilang pamilya. Pagpalain niyo po silang lahat, aming Panginoon, at patuloy na gamitin ang kanilang buhay, katulad po ng inyong anak na isinugo ngayon upang magbahagi ng inyong pong banal na mensahe. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang aming mga panalangin para sa aming pong pamayanan at sa aming bansa. Pangunahan niyo po ang sambayan ng Pilipino, ang mga pamilyang Pilipino, ang mga leader sa aming pong bansa at sa aming pong pamayanan. Pangunahan niyo po sila, samahan, patuloy na ipasakop ang kanilang buhay sa inyong banal na Espiritu at angkinin po namin o dakilang Diyos ang isang pamayanan, ang isang ugnayan na puspos sa aming Panginoon ang katwiran, katotohanan, pagkakaisa, kapayapaan at kasaganaan at ang inyong biyaya ng pagliligtas. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas ng may pagpapasalamat sa patuloy na paggabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. He comes to bless and heal, to minister His grace. No word too hard for Him. In faith receive from Him. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. No word too hard for Him. In faith receive from Him. Be still, for the power of the Lord is moving in This place. Tutungo na po tayo sa pagbasang sagutan mula sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 3, talata 1 hanggang 10. Sa pamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong yun, bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo at sa may kabanantipan ng madaling araw na. Siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Po ang sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabing, "Bakit po?" Sabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, mahiga ka na ulit." Nagbalik na nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh. Bumangon siya, lumapit kay Eli at tinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na ulit." Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh, sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag niyo ako." Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka ulit."
Kapag narinig mo pa ang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod at muling nahiga si Samuel. Sabay-sabay po ang lahat. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Mula sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, ang kabanata ay 5, ang mga talata ay 17. Pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo na yaong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. At sa 2 Pedro, ang kabanata ay 3, ang talata ay 18. Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang mga magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Purihin ang Panginoon. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Magandang umaga po sa ating lahat. Belated Happy Valentine's Day. Happy Heart Day. At kayo po at pala ngayon ay merong Love Month kasi February talaga is Love Month. So, nagpapasalamat po ako. Sa totoo lang po siguro mga ilang una muna kay Ate Norma Del Mundo. Siya po yung nakasama ko noon sa Albay Bible School. That was 1960s. So, 4 na dekada ng araw. Imagine, so yung aming mga apo, kung naririto man sila, ay sila na makikinig sa akin. Ang kasama po namin noon ay si Malaya Merrick. So, sandali po muna tayo manalangin. Alam namin na wala na siya at nihiling ko ang katahimikan natin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin na kami nagkasama-sama. Salamat din sa mga anak mo na kahit nasa iyo ng sinapupunan ay alam namin naglingkod sa iyo ng tapat. At patuloy kaming maglilingkod sa iyo, abot ng aming makakaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang binasa po ni Pastor na talata, yung 2 talata ay bigyan natin ng pansin na ito yung para talaga sa mga retired church workers kasi may edad na. Pero hindi po ibig sabihin ay tapos na. Pag sinabi pong retire, nagpapalit lang sila ng gulong. Tulad po ng ginagawa ko ngayon, nagpapalit ako ng gulong dahil iba na yung aking advocacy. So, sa ginawa po nitong ating gawain ng Church Workers Fellowship ng mga retired, sinabi dito ng ating San Pedro at San Pablo na ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. At mula naman sa kay Apostol Pablo na pag-ibayuhin ninyo ang ibinigay ng matatandang mahusay, mamahala, lalo na yung nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang 2 payong ito mula sa matandang apostoles ay ating makikita na magpatuloy tayo sa paglago sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At pag-ibayuhin ninyo ang pagbibigay ng tulong sa nangangailangan sa ikabubuhay at pagsulong ng kanilang buhay espiritual na lalong madama ang kalinga at pag-aaruga ng kapatiran ng mga nakatatanda. Maganda po sigurong malaman din ninyo yung background ko. Ang nanay ko po ay ang tatay po at nanay ko ay Tagalukban, nabubuhay pa po sila hanggang ngayon, at ngayong taong ito mag-89 na sila.
So nakikita niyo siguro kung ilang taon na. Mako-compute niyo na kung ilang taon ako. 67 na po. So sa paglilingkod na yon ay sa unang dekada, unahin ko na lang muna yung 60s. Nag-aral kami sa Albay Bible School ni Ate Norma, ni Malaya. At nung ikalawang taon na dapat nakasama ko, na-aksidente po ang nanay ko. At alam ng iba ng mga nakakatanda na kahit po ang nanay ko ay naka-wheelchair na, siya po ang tumutugtog sa lukban. At sila ay pinahalagahan ng mga manggagawa para maging recognized na diakonisa dahil sa sila'y nag-aral nung pang panahon ng Ellenwood bago maggera. So, binigay po yan ng 1967 na sila ay mapatunayan na manggagawa rin. Kaya siguro, it runs in the blood. Kahit na nga sabihin na ang nanay ko ay nagtumutugtog noon. Sa totoo lang po, siya po yung dapat kong parangalan. At dapat kong i-tribute kasi bihira na po ngayon na nabubuhay ng ganyang edad. So sabi nga namin, Nanay, siguro yung matagal mong paglilingkod at patuloy na nananalangin, saan kayo nakakita na paggising sa umaga, ang hawak po ay Bible. Pag matutulog na, ang hawak din ay Bible. So ito yung sigurong nakapagbigay sa kanya ng lakas. At hindi lang po yon, yung continuous na communication. Ito ang talagang kailangan ng mga may edad. Kailangan nila yung paglingap. Na kung minsan, alam natin na sa Amerika, anong ginagawa? Dinadala sa nursing home. Sa London, dinadala ron sa mga papaalaga sa mga nursing home. At ako'y nung pumunta na Oklahoma nung 2009, nakita ko ang hirap ng mga inaalagaan doon. Ang hirap ng kalalagayan kung pamilya mo ay naroroon. Samantalang tayo, salamat sa atin. Salamat sa ating kulturang Pilipino na hanggat mga matatanda na tayo, ay inaaruga pa rin tayo. Salamat sa mga anak, sa mga apo na nag-aalaga. Ito yung ating ipagpasalamat sapagkat iba yung kultura natin. Parang yung bonding natin ay mas malakas kaysa sa kanila. Kung minsan nawawalan sila ng time na ma-realize na nanggaling sa kanila, nanggaling sila sa atin, ay nalilimutan na nila kung paano natin inaruga sila mula sa pagkabata hanggang sa kanilang pag-aaral. Hanggang kahit na nag-aaral na at nagtatrabaho na, tayo pa rin. So ito yung mga nangyari na na hindi ko malimutan na ang nanay ay naging dahilan kung siguro kaya ako sumunod. At noon nga pong siguro nabantayan ko siya ng almost a year, sabi ko, Nay, pwede kayang mag-aral naman ako, magpatuloy ako mag-aral. At nag-aral po ako dyan sa Luzonian University. So, kaya lang umuwi ako sa Lukban, kaya hindi po ninyo ako masyadong kilala noon. Umuwi ako pag linggo. At hanggang sa makarating ako, hindi ko alam talaga sigurong nakarating po ako nag-aral na po ako ng tuloy-tuloy sa University of the East as AB Sociology. Kaya siguro yung paglilingkod ay parang mga social work hanggang sa matanggap o makuha ako sa National Council of Churches. Ito po ang dahilan, 1973. Noong panahon yun, si Pastor Aguilan ang naroroon. Kilala niyo si Pastor Henry Aguilan. Siya po ay kapatid ng nanay ko. At hindi po yung dugo ang nag-atas. Siguro po talagang ibinigay ako doon. Nag-family planning program muna ako. Nag-motivator ako hanggang sa mapapunta ako sa isang unit ng NCCP, yung Commission on Development and Social Concerns. At nung taong yun, 73, 74, nabalita ninyo na merong martial law. At isa po kami, nakasal na ako sa asawa ko ng 1973, 74 po ng martial law. Gusto ko lang i-share sa inyo na kami ay nakulong. Nakulong ang asawa ko, binugbog, na-torture siya,
At sinabi na kung hindi katutuga na si Bishop Laverne Mercado, yung General Secretary natin ng NCCP, tsaka si Reverend Aguilan, kung hindi katutuga na sila ay mga komunista, papatayin ko yung anak mo o kaya ilalagay namin sa freezer kasi may 7 months old po akong hawak. Yun po yung mga torture na ginawa sa kanya hanggang sa siya'y nawala ng malay tao nung siya'y gawin ang bat dito ng baril. So nawalan po siya ng malay tao pero ang sabi po niya, nalalaman ng Diyos na wala silang ginagawang masama. Yun lang po yung paglilingkod sa mga tao. Nung pong panahong yon talagang naranasan namin na ang NCCP noon ay yung time na na-raid. Talaga pong ang tingin po sa NCCP, sa palagay ko, kahit na ngayon ay sasabihin nilang leftist. Ang paglilingkod po pala sa mga mahihirap ay nagiging leftist. Pero tingnan ninyo, hanggang ngayon nakatayo pa ang National Council of Churches. So ito yung 73 na aking pinagmulan. Inaano ko na po yung sunod-sunod para 1986 nang mamatay ang mister ko. Ito yung karanasan na, sabi mo nga, 15 taon lang kayo nagsama. Ang mga anak ko noon, ang anak namin ay 3. 3 lalaki. 8, 10, and 12. Sabi ko noon, kaya ko. Kaya ko nga naman. Kasi sabi ko sa salita. Pero deep in my heart pala, ito po yung mga process na hindi ko alam. Nagkaroon po ako ng sakit. Nagkaroon po ako ng cancer. Cancer na mastectomy po ako. Cancer sa breast. Pero, puri ng Panginoon, hanggang ngayon po ay naglilingkod pa ako. At siguro, sinabi nga, tulad ng nanay ko na naka-wheelchair, ako naman yung parang sumambot, ako naman yung naglingkod pa rin. Patuloy po ako naglilingkod at noon ngang time nang ako ay, gusto ko lang ma-share to kasi magandang maranasan ninyo na ganito yung pag-aalaga. Yung mga nagkaroon ng cancer ay ang akala nila, ang cancer ay mamamatay ka na kaagad. It's a myth. Ngayon po, nagagamot ng lahat. So, imagine, for 26 years, andito po ako nakatayo sa inyo. At siguro, una sa lahat, nung sabihin ni Bishop Mercado, Jean, ibinigay sa iyo yan ng Panginoon, tanggapin mo. At ibalik mo sa Kanya. Siya na ang bahala. So, nung pong 1987 na nangyari sa akin, ito yung binigay ko sa Kanya, sabi ko, bahala ka, Panginoon. Alam niyo ho, ang hirap nung kinikimo. For 6 months, makimo ka. Dalawang beses sa buwan. At naranasan mo na, papasok pa ako, magpapakemo ako. Pero, malakas ang Panginoon. Alam niya na hindi kang pababayaan. At alam ko na andito pa siya. So, dumaan ang mga taon, 90s, hanggang sa ako po ay kailangan ng mag-retire kasi 2005, kailangan 30 years of service sa NCCP or 60 ka na. And nung 2005, nag-60 ako, I had to retire. So, sabi ko, sige Panginoon, kung yun ang kalooban mo. Pero yung mga anak ko nakatapos na lahat. So, hindi ko na naging problema. Hindi ko po lang alam kung paano sila nakakatapos. Pero alam ko na nandyan sa likod ko ang Diyos. At sa 2005 na yon, hindi pa pala ako tapos. Sapagkat pinatatawag ako, pag yung sinasabi nga ni Pastor na yung Week of Prayer for Christian Unity, ginawa na rin po ito sa Lucena, dito sa Lucena. Yung pagsasama-sama ng Katoliko at na lahat ng mga simbahan ng NCCP, na kung hindi natin naintindihan, ang National Council of Churches po ay may 10 kasamang simbahan. Ito yung Apostolic Catholic Church, Iglesia Filipina Independiente, Iglesia Evangelica Metodistas in las Islas Filipinas o YEMILIP, ang UNIDA, ang United Methodist Church, ang United Church of Christ in the Philippines, ang Lutheran Church, ang Convention of Philippine Baptist Churches, at ang Episcopal.
hindi po kasama natin. So ito nababalot. Kaya siguro ako, nagi akong ecumenical. Kahit saan niyo ako papuntahin, kahit saan niyo ako pagsalitain, naririyan ako. So ito siguro yung naging buhay ko. At ngayon, sabi nga ni Pastor, hindi natatapos ang paglilingkod. Ang pagtanda ay isang katotohanan na dapat nating tanggapin. Bagamat sa panahon ngayon, ay maraming mga sangkap na ikinakampanya ng mga negosyante para magmukhang hindi matanda, magpapahid, kung ano-ano, o kung ano mang lumitaw. Tulad kasi nung minsan yung pagtitina ng buhok, pero yung iba po ayaw nang magtina. Siguro ako meron din kung minsan. Maraming may edad na ayaw nang tanggapin na ang buhok niya ay maputi na, kaya nagpapatina. At kung minsan ay hindi na maitago, talagang pinababayaan na. At mas maganda naman po yun. Nakikita na yung katandaan ay may pinagkatandaan. Ang Biblia ay nagpapahayag ng ang buting sumisibol sa buhok sa panahon ng pagtanda ay sagisag ng masaganang pagpapala ng Panginoon. Bakit hindi natin baguhin ng kumisang huwag na tayo magpatina? Sa ngayon ay kung ano na ibinigay ng Panginoon. Nais namin sabihin sa mga kabataan na kaming matatanda ay may kulturang naiiba. Kaming minsan ay maramdamin, tampuhin, madaling uminit ang ulo, magagalitin. Pero mabait kami, lalo na sa mga apo. Lalo na yung mga sanggol pa. At mapag-aruga. Totoo po yan. Ang tawag po namin ngayon doon ay apostolic ministry. Sa Katoliko po ay apostolate. Yun ang tawag nila. Kaya, may kasabihan nga ng minsan ang lola, ang nag-aalaga, lola ay nagiging laki sa layaw. Pero hindi po, ito lang po ay pag-ibig at pagmamahal na maaaring hindi nakikita sa mga nanay kasi abalang-abala kung saan ang tatay abalang-abala sa pagtatrabaho, ang nanay abalang-abala sa iba pang mga gawain. Kaya, pasalamat tayo. Meron tayong lolo at lola. Kaya kami man po ay minsan nasasaktan din talaga. Pero sa amin din tumatakbo ang mga bata pag pinagagalitan ng mga tatay at nanay. Mapaghanap din po kami. Dahil sa kulturang ito, ang may edad ay mapaghanap din sa kalinga. Kaya mahalin din nyo kami. Gusto namin, kami minsan ay may papel na gagampanan, lalo na sa simbahan. Sa iglesia, nais namin na kami ay natatanong. Nais namin makapag-suggest, makarelate sa inyo. Kaya kung minsan, bigyan nyo naman kami at kung tatanggapin nyo, okay lang. Kung hindi, okay din. Dahil nais din namin na kami ay pinahahalagahan. Yun lang po ang mahalaga. Pinahahalagahan ninyo kami bilang nakatatanda. May nagsasabing pag kayo nga ang mga magulang ay matanda na, ay kami na lang ang pupuder at kami na lamang ang pakikinggan. Kaya tumabi na kayo at kami naman ang siyang gaganap, na laging kayo na lamang at kayo ang naririnig at pinakikinggan. Minsan okay lang sabihin, pero kung minsan nakakasakit din. At kaming may edad na ay dapat natanggapin na talagang napapanahonap para bigyan naman natin ng daan ang susunod na henerasyon sa atin. Kasabihan nga, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Subalit nais ko po namang sabihin na kung dumating na ang yugtong ito, ang paggalang, ang pagpapahalaga sa amin ay huwag sanang mawala. Sapagkat sa mga awit 71:18 sinabi, sa pulpa sa pagkabata ako'y inyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Maputi na ang buko pagkat ako'y matanda na. O Diyos, ako'y huwag iiwan. Sa piling ko'y lumagi ka. Habang ako'y naghahayag ng lakas mong tinataglay. Samahan sa bawat lahing sa daigdig ay lilitaw. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng tagubilin. Ang pagpapahalaga at paggalang at pagmamahal na ipinagkaloob sa mga pumuputi na ang buhok nang dahil sa kanilang pagtanda. Kaya sa abot kayang paglilingkod ay nagsisikap kaming makatulong kahit sa anumang ministeryo. Lalo na po yung mga feeding program natin,
yung mga outreach na ginagawa natin. Tanggapin niyo po kami kung kailangan niyo kami at bigyan niyo kaming halaga. Kalimitan, ang mga naririnig natin ngayon sa mga manggagawang pastor, walang tumatanda sa gawain. Nais kong sa panahon na ito ay makita natin na ang ating lakas at kakayahan na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang talatang ito ay nangkin sa atin at sinabi ni San Pablo na ako'y inialay dumating ng oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan kong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamping ko na ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na yon, ang Panginoon ang siyang makatarong ng hukom. Ang pagpuputong sa aking mga korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik na muli siyang pagparito. Dito ko natuklasan na hindi pa pala ako laos. Ibig sabihin, nung pong panahon kasi ng 86, kay Dr. Jaime Galvestan, kung naririnig na ho ninyo, yung naging secretary ng health noon, ay naging advocacy niya ang wellness o mga halamang dahon o herbal medicine. At kung kayo po ay nakikinig sa DWWW 7:30 to 8:30. Bukas po ng umaga, kailangan kong bumalik kasi magko-co-host ako kay Doktor. Yun po yung aming pinapaliwanag. Ako po yung nagbabasa ng mga tanong. At doon po ay makikita ninyo, ang isa pong hindi ko malimutan na ibinigay niya sa amin ay yung sinasabing resetang walang gastos. Ito po ay dapat nating malaman at napakadali. Ito yung SELF. Acronym ng SELF, sleep. Sleep 7 to 8 hours a day, a night. Yun po ba'y nagagawa natin? Hindi na, kasi meron ng text, meron ng computer, meron ng Facebook, meron ng Twitter, at meron ng lahat. Pero alam niyo ba na napakahalaga ng tulog? Sabi nga po, ito yung nagbibigay ng melatonin sa ating katawan para huwag tayong magkasakit. Totoo po yan. At yun po ay nasubukan namin na talagang pag diretso ka sa tulog mo. Walang ano po yun na kung meron kayong iPad, yung galing sa aeroplano, mas maganda po natutulog kayo ng may takip. Kailangan darkness. So, S yun, ano? E is exercise. Exercise, hindi lang po yung warm up. Kailangan po ang lakad. Ang kailangan sa ating paglakad ay 10,000 steps a day. Lahat ng activity natin, kung meron kayong pedometer, ilagay ninyo dito at bilangin nyo, at least dapat, yan po ang inihahatol sa mga diabetic. Yan po ang alam namin na inihahatol. Turmeric, yung luyang dilaw, at saka banaba. Yan lang po ang sinabi, walk, walk, walk. Tapos, ang L, siyempre, love. Love and be loved. Ay, minsan po, nahihirapan tayong mag-love eh. Pero mahalaga pala yung yumakap tayo at least kahit mga 5 seconds. Kung wala kayong mayakap na asawa na, ang iyong anak, o kaya ang iyong ako. Mahalaga po yun. Love and be loved. Minsan ay one-sided lang eh. Love ng love. Hindi ka na nilalove. So, dapat both ways. At letter F, yung sa self, forgive and forget. Alam niyo po ang pinanggagalingan ng sakit? Yung pong maraming sama ng loob. Stress. Lahat po yan ay nanggagaling sa pag-iisip. Forgive and forget. Forgive lang tayo ng forgive. Hindi naman natin nalilimutan. Naririto pa rin sa isipan natin. Pero kung ito'y ating nililimutan, ipinag-pray mo siya. Ito ang mahalaga. Yung sinasabi ring S,
silence. Pwede rin tayong mag-silence at ating gawin ang meditation. Tingnan ko nga po, pakitaas nga po yung kamay kung sa umaga ay nagme-meditate pa kayo. Yan. Importante po yan. Hindi pag umaga ay text agad ang kaharap. Hindi pag umaga ay Facebook lahat ang kaharap. Sa panahon ngayon, hindi ko kayo, pero ito ho ang nangyayari. At kung minsan naririto, ay hindi po pala maganda na naririto lang yung iyong cellphone. Kasi may radiation yon. At least, sabi nga ni doktor, mga 1 meter. Ilayo-layo mo naman. Paano ka naman makakatulog kung naririyan lang yung cellphone mo? So, yun po talagang may radiation tayo natatanggap. At dapat hindi sa kanan nagtatanggap, kundi sa kaliwa. Yun po, mga nakukuha lang po namin sa kanya yan. Kung gusto po niyong magtanong, mamaya ibibigay ko sa inyo ang cellphone niya. At matutuwa siya na makarinig ng mga tanong. Ito po ay konsulta na walang bayad. So, lahat po ito, yung sinasabi ko, yung ay energize din. Energize yourself by meditating, by praying, at saka nasa sana, naririyan ang mayayaman. Meron tayo sa mga newspaper na mga health. So, ganun po ang ating gawin. L na naman, laughter. Maganda pala yung palaging tumatawa. Laughter po nakakalakas din yun ng puso. Laughter, kung minsan, ay magmumukmuk ka sa kabila. So, nawawalan ka ng kausap. So, communication, yun po. And please, yung F, alam ko po na kanina ko pa nakikita na yung forget. But you are forgiving, but you are not forgetting. So, ito po yung mga sinasabi nga ni doktor na mga resetang walang gastos. Hanggat maaari. At paano mo ba tayo nagkakasakit? Dahil sa ating kinakain. Masasabi niya na ang mga kinakain natin ay mga karne. Ano po ba yung mga karning yun? Hindi na organic? May mga feeds na. Kaya talagang papasok sa ating katawan lahat yan. Pero kung hindi man walang meat, less na lang. More fruits and vegetable. Yun po ang mahalaga. Huwag po kayo mawawala ng prutas sa inyong bahay. At saka gulay. Yan po importante, kaya sinasabi ko, may edad na ako kaya nararamdaman ko na mas mahalaga na meron kayo. Meron po akong apo na inaalagaan na 8 years old. Gumagaya na sa akin. Lahat ng prutas, kahit maasim, kahit matamis, kinakain niya. Pag nakita niyang kumakain din siya. So, I hope na magagaya niya lahat. Napakarami pong bagay na hindi natin nalalaman na tayo ay nakakalimot na sa ating sarili. Give space to yourself. Huwag yung palaging trabaho. Bigyan niyo talaga yung sarili niyo. Maglamyerda kayo. Sabi ka, maglakad. Ayan, kumalapit yung Kapitolyo. Yung lalakarin ng tricycle, yung sasakay sa tricycle, lakarin na lang. So, ito totoo palagay ko kasi nung maliliit pa kami, nung kami ay elementary, ang nilalakad namin ay 3 kilometers mula sa bahay namin hanggang sa school. At yun, sabi ko, nakatulong po yun. So, ito po yung mga resetang walang gastos. Kaya, being an advocate ni Dr. Jaime Galvestan, hindi po ako nangangampanya, pero ito po yung mahalagang ipinagkakaloob ko sa inyo. Magsusuli tayo sa Diyos at sasabihin niya, ano ba yung ating ibinigay sa ating kapwa? Yun lahat po nang narinig nyo sa akin, matutuwa ako na i-share nyo kahit na sa pamilya nyo, kahit na sa kapitbahay nyo, sapagkat ito ay hindi naririnig sa iba. Ang maririnig lang natin ay yung puro patayan, puro nakawan, pero ito po, gawin po natin. Ang mahalaga po ay makinig, magbasa. Kung meron kayong makikitang health tips,
gupitin ninyo at idikit nyo. Kung meron kayong makikita sa mga Facebook, meron po mga useful tips sa Facebook, kunin po ninyo at ilagay din natin sa bahay natin. Marami tayong dapat gawin, pero gamitin natin ang ating kakayanan. Mga anak, igalang natin ang ating mga magulang. Pag sumakita natin sila, mahalin natin sila tulad ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. At mahalin din natin ang ating mga sarili. Pairalin din natin ang pagmamahal sa kapwa. Magandang umaga po at Happy Heart Month uli po. Dadako na po tayo sa ikalawang paghahandog. Tayo pong lahat ay magsitayo. Lahat po tayo ay inaanyayahan at dumako sa unahan ng mga nagpapasalamat. Gayon din naman po ang muli ay nagpapatibay ng kanilang tipan sa paglilingkod at sa ministeryo ng Panginoon. Diyos ay manalangin.
Ilagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Hindi po kayo nakalilimot. Tapat kayo sa inyong banal na pangako. Amin pong mabuti na kaibigan. Aming Panginoong Hesus, naririto po kami bilang inyong mga anak. Bilang bahagi ng inyong iisang buhay na katawan. Bilang mga mananampalataya, sama-sama po namin ay pinagdiriwang ng may kagalakan, nag-uumapaw sa aming mga puso ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan, katapatan, at ang inyong wagas na pag-ibig, at ang inyong pagliligtas. Sama-sama po kami ngayon na dumudulog sa inyo ng buong pagpapasalamat at kapakumbabaan. Iniyuyuko ang aming ulo at naririto po ang inyong mga anak at aming mga kapatid na dumulog sa inyong banal na harapan, sa inyong altar na naktiklop ng mga tuhod. Sa ganitong anyo ng kapahayagan, aming Panginoon, ang aming nga pong buhay, ang aming mga sambahayan, ang iglesyang ito, amin pong sinusuko sa inyo muli ang lahat. Tinatalaga aming Panginoon para sa kapurihan at kadakilaan at karangalan ng inyong banal na pangalan. Salamat po sa inyong inspirasyon sa pamagitan ng inyong mga anak at inyong mga lingkod, ang amin nga pong mga kapatid at ang mga church workers na hindi po tumitigil bagaman sila ay mga retirado, sila ay buong tapat at sikap at sigla na naglilingkod sa inyong ubasan. Dumadaloy sa kanilang mayamang karanasan, sa kanilang buhay na pinanday, aming Panginoon, ng inyong mata. Sa pamagitan ng pakikiisa sa layunin ng church, ng Retired Church Workers Association. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at sa inyong pagpapatawad. Naririto po kami ngayon bilang inyong mga anak at bahagi ng mga pamilyang pinagtalagahan niyo po sa amin at pinagtitibay na kami at ang aming mga sambahayan ay bahagi ng inyong iisang buhay na katawan upang magpahayag ng inyong mga kagilagilalas na mga gawa. Panginoon, sa aming pagtatalagang ito at pagpapatibay na kayo ang aming Panginoon at tagapagligtas, amin din namang buong pakumbabaan at buong pananampalataya na dinadala sa inyo ang aming mga panalangin. Loobin at marapatin niyo po, Diyos, na aming angkinin ang inyong mga katugunan sa aming mga panalangin at pagtatalaga. Inaangkin po namin ang inyong himala sa lahat ng kagalingan sa mga karamdaman sa aming mga mahal sa buhay at gayon din naman sa bawat isa sa amin. Inaangkin namin at itinatalaga ang banal na karunungan, aming Panginoon, ang inyong nga pong pag-iingat, paggabay, pagpapalakas sa lahat ng mga gawain at pagpapatatag sa aming ugnayan sa loob ng tahanan, ng pamilya at ng iglesia. Inaangkin namin o dakilang Diyos ang pag-iingat po ninyo sa mga paglalakbay ng bawat isa
sa kabuuan po ng buong linggong ito, aming Panginoon, ay gagawad ninyo ang inyong mayamang lingap. Tinatalaga po namin sa inyo ang buhay ng mga sambahayan mula sa mga sanggol, mga bata, sa mga magulang, mga kalalakihan, kababaihan at mga may gulang na aming Panginoon. Aangkinin namin ang inyong maiyaman at mapagpala at mapaghimala na presensya, patnubay, pag-iingat at pagkakaloob. O dakilang Diyos, inyong patuloy na igawad ang inyong pagpapala para sa inyo nga pong buong sambahayan at sa buong pamayanan. Isugo po ninyo ang bawat isa aming Panginoon at taglay ang ibayong kagalakan at kasiglahan sa paglilingkod at ang inyong banal na kapangyarihan upang ang inyong mabuting balita ng pagliligtas ang siyang patuloy na matanggap at maranasan ng bawat isa at ng buong pamayanan na kung saan ang inyo pong mga anak ay inyong itinalaga at isinusugo. Igawad po ninyo, tatanggapin namin ng buong kagalakan at kapayapaan, minsan pa ang inyong banal na bendisyon. Humayo tayo na taglayang pag-ibig, ang kagalakan at biyaya ng pagliligtas at pag-akay, pag-iingat ng ating iisang Diyos na buhay, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman, tayo magsabi ng Amen. Amen.